Hello. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, isa muna pong patalastas sa lahat po ng may mga hawak na cellphone. Pakiusap lamang po, pwede po ba nating paki-off sandali para po hindi tayo maistorbo, para po tuloy-tuloy ang ating programa. Sa lahat po ng nasa internet ngayon, sa iba't ibang sulok ng daigdig na ngayon ay nakatanaw sa atin, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga minamahal na alagad, IT team, choir, sa aking mga kasamang kap at sa inyo po lahat. Bakit po lahat ata ay nagpapaypay? Mainit po? Mainit po, ano? Oo, yun ang hirap sa bansang Pilipinas. Pag po nag-araw, mainit. Pag naman umulan, palamig. Pero dito po sa Dambana, lahat ng oras, nararamdaman ko po rito, lagi pong mainit ang katawan ko. Amen po ba? Kasi alam nyo po, lalo't lalo na nga po, ngayon katatapos lang ng Joyful. Alam po nyo, pag nag-Joyful kayo, yan pong mga pawis na lumalabas sa katawan ninyo, gamot na po yan ang kinin ninyo. Nagamot na po yan. Yan ay isang dahilan na ng pagkawala ng ating karamdaman, yung mga sumasakit ng bewang. Alam po nyo, pag nag-Joyful kayo, pagka pinawisan kayo, nawawala po yan. Nawawala po yan. Kaya po, every time na tayo mag-Joyful, participate po tayo. At masaya po yung nag-Joyful. Ako nga po, yung pawis ko umahagos na. hindi ko nga po mapatuyo dahil sa pag-Joyful. Ngayong umaga po ay mayroon tayong mga magbabahagi na maririnig. At mapapakinggan natin sa kanila kung papaano nila natanggap ang Panginoon sa buhay nila at kung ano-ano ang mga biyaya na nakamtan nila simula nung tanggapin nila ang Panginoon sa buhay nila. Ang una ko pong tatawagin ay ang isang tagasunod. Ito po ay ibinulong pa sa akin ni Tata Apyong. At talaga po sigurong niloob ng Panginoon na itong kapatid natin ay mapakinggan natin ngayong umaga. Ang tatawagin ko po ay nagmula pa po sa Bahay Pare. Napakalayo po, no? Bahay Pare. At walang iba po kung hindi si Ginoong Geo de Leon. Palakpakan po natin si Ginoong Geo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo ay yung karamdaman ko pong ito ay nagsimula nung ako po ay nakipagtongit, sabay inom ho. Pero hindi na ako umiinom minum ako nung araw na yon hanggang gabi. Nung gabi na yun abay ka ako sa aking misis. Hindi ka ako maingga ano. Sige, hindi na ako nakakatulog. Paunti-unti lang ang iniihi ko. Nung umaga, yung may tumawag sa akin yung anak ko sa Lubao. Tatangay ka, si Maray namatay na. Yun may manugang ko. Nagpulasan yung pamilya ko, napuntahan lahat doon. Abay ka ako, hindi na sasamat ako, hindi mai. Ako lang naiwas sa amin. Ba't ang kamalian ko, hindi ako nagpadala sa doktor. Meron naman akong iniwan sa may pera naman ako. Tiniis ko, nung bandang alas 13, hindi ko na kaya. Abay ka ako, umika na rito, dali mo yung sasakyan. Ako baka abutan mo na akong patay, napakasakit yung aking tiyan.
Inom kasi ako ng inom, basta gusto, kasi tumawag ako nung bandang alas katanghalian sa amin, sa kapatid ko. At tingin ako, ano baka kipang paihi. Ugate ka ng kulot-kulutan, tsaka ikaw, ano, diaglaga ko, yung katulong namin bakla, eh. Pinuha ko, binigyan ko ng sandang, bisa mo lang ako, ilaga mo kagad, hugasan mo lang. Merong 8 baso pa na inom ko ron. Hindi rin ako naihi, ano. Sus, Mariosep pa ako. Tawag uli sa, sa Lubao. Abay ka ako, bilisan mo, mamatay na ako. Eh, maraming taong pumapunta sa amin. Pare ka, ano lagay ni Mar? Sandali lang ako, meron lang ako. Sabi ko, nagtatae ko. Pero imiihi ako, bagyang-bagya lang, ano. Nung hindi na ako lumampas, maraming tao sa amin dumarating, eh. Nung na yung kumpare ko, nilabas ako. Bakit teka, pare, hindi ako maihi, pare. Nahiya ako sa mga tao, masakit na ganyan, nakaganyan na itiyang ko. Nang dumating yung abe ko, alas 7 na. Tiniis ko na talaga inintay ko. Hindi kaya ka, may mutok ka naman yan, hindi kaya ka nagpahatid. Hindi ka ako, inintay ko na kayo, bahala na ka ako, makisabi na ako sa manugang kong mamatay. Sige, di lang ang baliwag. Agad tanggal mo, tatangay kayo sa lawal mo. Hindi ko alam marami palang tao, nagtanggal na ako sa lawal, ano. Sige, hubo ka agad, dimiga ako Yung ako, bakit pwede ba ako nung nakahiga na ako, saran nyo ka ako yung, naraming tao Tinitingnan ako. Nawala na yung hiya ako dahil na sa sakit. Then, nilalagay na yung catheter na nga, ayaw pumasok. Yung totoo ito. Ayaw pumasok, napasakit, nasisigaw ako. Tatangay ka, ayaw talaga pumasok, bubutasan na lang natin dito kung hirap ka na. Hindi, sulot mo kang mabuti, sige. Nung pinagbuting bigla akong tiniis kong hindi kunyari nasasaktan. Dahil yung doktora ayaw ikuan pasok Pumasok din, talagang parang tabon na bugnos, talagang napakarami. Yan na himasmasa na ako. Umuwi na kami. Nakaraos na. Kanya lang, nung nadala ako sa doktor, nakalibing na yung manugang ko. Pagdating na naman sa Dr. San Fernando, ostrasan nyo, ka. Batuwe ka nakalagay rin, meron pekang batong silaki ng yung kalamansi. May baturo ako, silaki ng kalamansi. Yun ka, lumalaki, malaki-laki kang bagya sa mais. Pautrasan ka uli nyo, uwi na naman. Kanya pala, may bukol ako sa pantog, sa bungad, kaya nagsara. Kinuha na namin sa uli San Fernando, inopera ako sa Angeles. Nung nakaraos na, uwi na naman. Nilagyan na akong catheter. Ba't ka ako nilagyan na-opera na? Hindi ka pwede tatang na ako, hindi. Kailangan ka, malabas na lahat yung dugo na nasa loob niyan. Balik uwi ka nyo sa linggo. Nung bumalik kami sa nung linggo na yun, yung doktor hiling may sasaksak sa akin, baka ka mag-cancer yan. Tinanong ng anak ko, magkano? 10,000 daw. Sige, weka. 6 na saksak weka yan, til linggo-linggo. Sige, weka. Linggo-linggo, pangatlong linggo na nga saksak uli. Sasakyan pa lang, naihina ako, talagang yung anak ko tatangay ka, sasama ka po ka sa Martes nung magkuhan ay hindi, ayoko nakakaunak. Lalo ka ako sumasakit, hindi na ako makatulog sa kahi. Talaga sa totoo, sa tuloy sabi 3 linggo yun, 2 linggo, hindi ako nakakatulog. Panayang ihi, ting 5 minuto lang, naihi ako. Naglagay na akong covering malaki sa tabi ko para hindi na ako nagkukuhan si Kuyang Api, yung pisang ko, pumunta nung, sika, kapayat mo, nangungulang mata kang ganyan. Hindi ka ako nakakatulog, 2 linggo na. Yung gabi na yun, time na bumangon ako, siguro alas 12. Yung palang misis ko, nagising din. Abay ka, saan pupunta? Pupunta na ako sa 3rd floor, dadive na ulit para makatulog na. Diyan niyakap ako nung misis ko. Umiyak na akong ganyan, Sa matuloy sabi sige, pati miss ko na hindi natulog, binantayan ako.
Nung umaga nga ho, nasamba yung misis ko kasi pagka umaga ako nagtitindi, meron kami tindahan eh. Nung dumating siya, abay ka ako, pupunta ako mamaya ron. Nandun niya yung pinsan ko, nag-iirong kami. Yung anak ko pumapasok sa trabaho sa San Fernando, sa Lubao eh. Paano ka? Then dumating nung hapon, nala ako. Nasanay ka tata, nagpunta ka ng pligi. Naku, karami kong biniling gamot sa kanya. Nung dumating ako, pinain mo ako ng gamot, di na ako uminom. Sa matuli sabi nung gabi na yun, nakatulog ako. Nga, kaya yaman, talaga totoo ito eh. Nung nagising ako, basahin sa lawal ko, pati yung kama, basa. Apay ka ako, nabasahin ko, paano hindi mabubuhat yan, mabigat yan. Nabasa na nung ko niya, nakita ko, di lang patubig, 2 taon, hindi pa madala. Ayaw ko nakakong bilad na lang ako mabilad na lang ako muna sa taas. Dahil niya, pang 18 araw ko na ngayon dito, pero guminhawa yung sarili ko, konti na lang. Kaya nga, mihiman ako, 2 oras na lang, kanya nakakatulog na rin ako. Yung misis ko masakit ang bewang din. Inaaya ko dito kasi iglesia siya eh. Iglesia lahat yung mga anak ko. Yung mga anak ko sinama pa nung araw dun yung mga iglesia, talagang namuki ako, hindi ka ako eh. Pagkakato ko ng mag-iglesia, kahit hindi nyo ako mag-iglesia ka ako. Hanggang sa pupunta pa nga rito pupunta nga ako rito, pati ministro, inaayaan ng abe ko. Ako abe, nagpupunta ron. Nagpapagamot ka ako. Kasi nung araw na pormero kayo mag-asawa niya, 20 taong mahigit na hindi na nag-iglesia, kadahil kami kinasal sa pare. Kung ang trabaho ko, nag-iitik ako. Nung dumating ako pagka dumating ako, mayroon akong mga dalang baka, mga anak ko, sige, sabihin ko, dito na lang kayo lutot, dito kami kakain. Kanya pala, lahat ng anak ko, iglesia na rin lahat, pati yung mga apo ko. Ba't ka ako dami yung nilutong kanin, tayo lang. Hindi ka, maraming darating, dumating, pati mga ministro. Nagkain nandun. Nainamo ko yung ako mag-iglesia. Kaya ako sa pamilya ko, pagka ako mag-iglesia ako, nasabihin ko na sa inyo, huwag na nyo pinapupunta rito yung mapapahiya lang. Kahit dalan yung lahat kaka-iglesia rito, pagka ayoko. Hindi, gano'n na nga ho. Kasi kanya ako naiyak lang ho kasi yung manugang ko na yon, napakabait, tinulungan lahat yung anak ko. Kasi pag kami kumakain, naaralan kay mga anak ko, umiyak ako, napapayak ko sa lahat. Sa totoo lang po yun. Maliit pa lang sila, inawaral ko nang talagang pag laki nyo at nagkapamilya ko, magtutulong-tulungan kayo. Yun na nga po ginagawa nila. Kasi ako talagang naging mangiinom. Naging babaero ako talaga, pero mabait ako sa pamilya. Hanggang doon na lang po. Marami po salamat. Hindi, tutula ako isang mali. Konti pala. Maalis na iyak ko. Buong buo sa diwa ko, kayong lahat ay mahandugan. Nang tulaing tulad nito, buong pusong gagampanan. Bawat diwang isasaad ay inyo lamang mawatasan, sa inyo lamang at wala na, buong pusong iaalay. Ang pamagat ng tula ko, hindi pa ako umiibig. Dati-rati ang puso ko'y tahimik at walang malay. Sa larangan ng pagsuyo ay totoong di pa alam. Ang maging ang umibig na pag-ibig na dalisay, tunay na masasabi, akong ito'y isang mangmang.
nung umibig na panitik ng aking isip. Ako ay lumikha ng tulaing naukol sa pag-ibig. Ang lahat ng dako na aking namamasid, nagkukulay rosas ang buong paligid. Tama na ho, puro pagmamahal na lang po yun. Maraming salamat po, kapatid. Meron lamang po akong gustong itanong, kapatid. Meron lamang po akong gustong itanong. Sandali po. Simula po ba nung dumating kayo sa dambanang ito, ano pong kagalingan ang natanggap ninyo doon sa inyong karamdaman? Napawasan po, konti na lang po naramdaman ko. Kasi napunta po ako rito talagang 5 minuto naiiyak ko Ganyan, minsan inaabot minsan 2 oras ganyan. Kanya nakaka-recover ako makatulog kahit konti. Pero ngayon po, konti na lang. Ay, purihin na nga ma. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo kapatid, doon sa sinabi mo na ngayon ay malaki nang ipinagbago doon sa dati. Kumpara doon sa dating karamdaman mo, simula naman nung dumating ka rito sa dambana, ay napakalaki na pinagbago. Halos kung meron man, kunting-kunti na lang yung iyong nararamdaman. Iisa lang kapatid ang ibig sabihin yan. Puspusin mo pa ang pagpunta rito at dagdagan mo pa ang paniniwala sa Kanya. Lalo't higit ang iyong paniniwala. Sinisigurado ko sa iyo ang Panginoon napakabait. Pagagalingin ka niya anumang oras. Amen po ba? Okay. Kaya po tinanong ko, kasi po kami kanina, hindi ko po gaanong marinig ang boses niya na hindi ko po. So kaya po tinanong ko sa kanya kung ano yung kagalingan ba na natanggap niya simula nung napunta siya rito. At nakakatuwa dahil meron po kaming bagong na-discover na Makata. Dito po kasi maraming singer ang gagaling, kuyang. Ngayon naman po, kaiba naman yun sa inyo. Tula naman. So, talagang one and only yan. Ewan ko po kung sinong hahamong kay Kuyang. Ayoko, hindi ako marunong yan. Ngayon po siguro ay araw ng mga tagasunod. Kasi po, yung unang tinawag natin ay tagasunod din. So, ang pangalawang tatawagin ko po, muli, ay tagasunod na naman. Na nagmula na naman po sa napakalayong lugar. Bahay Pari po. Kapatid, kilala ko na to, kilala natin lahat at araw-araw halos nandito ito. Walang iba po ang tatawagin ko kung hindi si kapatid na Ana Lakap. Palakpakan po natin. Hindi ko kagad kasi tinignan yung pangalan Maraming salamat sa iyo, Ama, na muli mo akong pinatindig sa iyong harapan. Salamat sa iyo, Ama. Ikaw ang manguna at maghari sa puso't isipan ko. Ama, salamat. Alam niyo po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, tagasunod at sa pasyente. Alam niyo po, nasa bahay pa lang ako. Talagang gusto kong ibahagi sa inyo ang hiwaga at biyaya sa buhay namin. Talaga pong ipinakikita ng Ama, ng facilitator po ay si Caps Ile. Talaga pong Ama, hiwaga ka po talaga. Tapos po kanina, sabi ni kapatid na Jacel, Ana, gusto mo bang magbahagi? Sabi ko, sige, dahil nga po marami po akong hiwagang natanggap. Sa biyaya po ng Ama, noong mga nakaraan po na nagpabindisyon pa ako sa mga alagad, ang sabi po ng isang alagad, Ana, anak, ang kinin mo, magagalak ka, may darating na sorpresa sa iyo. Hindi ko po alam na sa pag-angking ko po na yon, isa po palang magdadalang tao po pala ako.
Hindi po ako naniniwala na buntis po ako, subalit po 2 alagad na po ang nagturan. Kanina po sa likod, kumuha po ako ng tubig. Ang sabi ng Mama Mary, anak, biyaya yan. Sabi ko, Ama, ayaw ko nga pong malaman dahil nga po sa dating buhay ko, nung nagkaroon po ako ng 2 anak, yung panganay ko po 12 taon, yung pangalawa 8 taon. Subalit po, nung ito po'y dumating, hindi po ako nakaramdam na paglilihi dahil po sa 2 anak ko na yan. Sumusuka po ako dugo, lagi po akong nasusuwiruhan. Subalit po, Ama, purihin ka sa ngayon. Hindi man po ako nakakakain ng kanin, subalit eto po ako sa inyong harapan. Nagbabahagi, malakas. Para pong wala lang akong pinagdadaanan. Kanina nga po, ang sabi ng isang alagad, nung ako po muling bindisyonan, anak, hindi kita pababayaan. Nandyan at nakagabay ako sa iyo. Darating ang takda, may gampanin ka dito. Purihin ka, Ama. Magsusumakit, magsusumikap ako. Nasa pagtura ng ginamit niya bilang isang alagad, inaangking ko po, Ama, sa darating na yaon. Magkakaroon ako ng gawain at obligasyon dito. Salamat sa iyo, Ama, na sa binigay mo sa aking kalakasan, biyaya, na hindi mo kami pinababayaan mag-asawa. Sabi ko nga po sa inyo, ilang beses po akong nag-iimpake, subalit hindi pinahintulutan ng Ama na mawasak ang aming pamilya. Yung pala po, may ibibigay pa siya para magtibay at mabalangkas muli ang aming pagsasama. Purihin ka, Ama, at dakilain, at maraming salamat sa mahal na Apong Kunching na ginamit niya. Walang sawang naglilingkod sa atin. Sabi nga po niya, wala tayong binabayad. Subalit po, tama po ang mahal na Apo. Maraming salamat, Ama, sa ginamit mong tao na hindi po nagsasawa na maglingkod sa aming mga tagasunod. Dahil nga po, isa po ako sa mapalad. Dahil po sa dati kong buhay. Sabi ko nga po ngayon, may pinagdadaanan akong pagdalisay, kapatid ko pa, na kung ano ang ayaw ko, siyang ginagawa niya. Kagaya po nung isang araw, hirap na hirap po talagang aking kalooban, nangihina po. Ang ginawa po ng taong ito, pinausukan ang buong bahay ko, subalit po ang sabi ng bata, wag mo naman ekang pausukan, kapapalit pa lang ng titaan ako ng kortina. Pakialam ko sa kanya, eka. Sabi ko, purihin ka, Ma, hindi po ako nagalit, natawa pa ako. Kaya po, maraming kaganapan ang binago ng Ama sa akin, sa aking pag-uugali, sa aking pagkasuplada, at nagpapasalamat ako sa dakong ito na muli niya akong inakay. Nasabi ko nga po, sa dating buhay ko, siguro po, pag ako'y minura, babalikan ko sila, mapapatay sila sa mura ko. Sa ngayon, salamat, Ama, salamat sa lahat. Maraming salamat, kapatid, at congratulations. At ikaw pala ay on the way na. Alam niyo po, nakakatuwa, no? Katulad din sa sarili ko na hindi ko pa rin po in-expect na ako pala ay magiging lolo na. Pero alam niyo po, ang hiwaga niya, talagang masasabi niyo, grabe, napakahiwaga niya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, siya po yung nagsabi na sa akin na magiging lolo na ako. At ngayon po, full-fledged na. Lolong-lolo na po ako kasi yung apo namin ay nandoon na sa amin, nakakailang linggo na po. Kaya si kapatid, nakakatuwa siya at talagang taas noon niyang inihayag sa atin ang kadakilaan ng Panginoon dahil doon sa nangyari sa sarili niya. Mabalik ako kay Kuyang. Dati po kayo, Kuyang, sabi niyo po, madalas kayong nagtutungit, nagsusugal. Ano po? Alam niyo po, yung sakit sa pagsusugal, yung sakit na mahirap pag-ihi, isa po sa pinanggagalingan. Kasi po, pag ang barahan niyo, pinipintahan yung problemado, naiihiman kayo, hindi niyo magawang umihi.
Kaya po ngayon siguro, ang isang bagay na dapat niyong alisin, ngayon nandito na kayo sa dambana, ayaw po ng Panginoon ng sugal eh. Kaya po sana po, isa puso ninyo yung narinig nyo sa akin at tutuhanin po ninyo yung pagpunta nyo rito, ang kagalingan sigurado pong ibibigay sa inyo. Amen po ba? Ngayon po ay tatawag po rin tayo ng isang pasyente naman po ito na nagmula sa Tondo. Pakinggan po natin si kapatid na Elizabeth Sabsalon. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Beth na taga-Tondo po. Nagtatrabaho po ako sa isang lending, ahente po ako doon. Nang ilang araw po, nagpunta po ako sa opisina para magtrabaho. Nakaramdam po ako ng sakit na hindi ko maintindihan kung ano po yung dumapo sa akin. Nagpunta po ako sa isang department store para po bumili ko ng aircon kasi po baka ako hina-high blood. Napansin ko po bumibigat po ang batok ko. Hindi ko po alam kung ano na po yung nangyayari sa akin. Tumawag po ako sa asawa ko para sunduin ako, para alalayan ako doon sa binili kong aircon. Pagdating po namin doon sa department store na yun, nangatog po ang katawan ko habang nagmimerienda po kami. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Ang sabi ko sa kanya, bili tayo ng gamot, baka tumataas ang dugo ko. Tumaas nga po ang dugo ko, 160/100. Ninervyos po ako. Nung umuwi po kami, naramdaman ko rin po medyo okay na dahil nakabili po kami ng gamot. Pagdating po ng hapon, nangangatog na naman po ang katawan ko. Hanggang sa madaling araw, akala ko po katapusan ko na. Dasal po ako ng dasal kasi po, ang iniisip ko po, ako lang po yung naghahanap buhay para sa pamilya ko. Mahirap din po palang pabayaan ang sarili, lalo na't ikaw lang ang naghahanap buhay. Hindi natin iisipin na kumita tayo ng pera, pero yung katawan natin, hindi natin na aanuhan. Kailangan po, subaybayan din natin ang sarili natin. Tapos po, ng mga ilang araw, nagpunta po kami sa ospital. Punta po kami sa doktor, nagpa-check up po ako. Galing po kami sa Metropolitan. Kung saan-saan po akong ospital na punta para po magpa-check up. Nakita ko po na sabi, mataas daw po kolesterol ko. Tumaas din daw po ang sugar ko. At nagpa-x-ray na po rin ako lahat-lahat. Lahat po ng katawan, pinagawa ko po. Ngayon po na-trace nga po na meron din po akong mild sa baga, minimal lang po. Tapos po yung diabetes ko, mahina rin po. Umiyak po ako noon para po akong na-stress. Kasi ang iniisip ko kung ako magkakasakit, kawawa naman po ang pamilya ko. Humingi po ako ng tulong doon sa pinakamataas sa amin. Binigyan naman po nila ako ng tulong. Tapos po pagdating po ng hapon, hindi po ako mapakali. Nai-stress na po ako, parang iniisip ko na parang katapusan ko na. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa kasi po, meron pong taong sumusubaybay sa akin na kagaya ng mga kapitbahay ko, na kagaya nila Ate Emma, ni Ate Belen, at ni Ate Lita, na silang naggabay sa akin patungo rito sa dambana ni Ama. Tinulungan nila ako na pumunta rito para gabayan nila ako para sa aking sakit. Dahil nakikita nila na nanlalamig ang aking mga paa pagdating ng hapon, para akong nanlalamig na hindi ko maintindihan na nagsisikip ang dibdib ko. Nang dahil sa kanila, nakarating ako sa dambana ni Ama. Nagpapasalamat ako. At pag nakakarating ako rito, nakakahinga ako ng maluwag, hindi nagsisikip ang dibdib ko. Kaya nagpapasalamat ako ng malaking-malaki at nandito rin ang aking asawa na sa lahat ng
kailangan ko siya, nasa tabi ko siya, hindi niya ako pinababayaan. Kaya sa tulong din ni Apo Kunching, nananalig din ako sa kanyang kakayahan upang magpagaling na ginamit siyang instrumento ni Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tama po yon. Totoo po yung sinabi ninyo. Ang Apo Kunching ay hindi po siya albularyo. Siya po ay ginagamit ng Holy Spirit para sa atin. Kaya tama po kapatid yung sinabi nyo. Manalig tayo. Sa lahat po ng mga pasyente, alam po ninyo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang pinakamaganda nating gawin ay manalig tayo sa Kanya. Umasa tayo. Meron po akong ikukwento sa inyo. I-impart ko sa inyo. Meron pong isang lalaki na nakatambay po siya sa isang kalsada na medyo alam niyang maraming taon dumadaan. Sabi niya, nag-trip siya. Lasing siya. Sabi niya, lahat ng dadaan dito na Bisaya, papatayin ko. Sabi niya, lahat po ng dadaan na Bisaya, papatayin niya. Unang-una po may dumaan babae. Eh di hinarang niya. Anong pangalan mo? Sabi niya ganun. Eh Bisaya nga talaga. Nini po, Nini. Patay. Patay siya. Patay ka agad. Yung pangalawa, dumaan na naman. Tinanong na naman niya. Anong pangalan mo? Natsambahan na naman. Tis po. Patay na naman. Eh Bisaya. Tis po. Yung huli po, nung dumaan, iniisip nung huli, yung pangatlo na yun, sabi niya kailangan ma-pronounce ko yung pangalan ko ng maayos. Kasi kinakabahan siya, Bisaya rin pala siya. Kailangan pala ma-pronounce ko ng tama para makaligtas ako. Di nung siya na, hinarang, ano ang pangalan mo? Teresa po. O sige, libre ka na. Yehey! Dako, yes! Patay! Alam po ninyo, may mensahe po yon. Kahit po anong gawin ninyo, kahit saan kayo magpunta, kahit saan kayo magtago, kung talagang oras na ninyo, mamamatay at mamamatay tayo. Walang pinakamagandang sandata rito kung hindi siya. Yung pananampalataya niya ating pananalig, magdasal po tayo. Gaano man katindi yung mga karamdaman nating taglay ngayon, siya lang ang ating dakilang manggagamot. Amen po ba? Walang imposible sa Kanya. Basta't sinabi niya, magaling ka, pagagalingin ka niya. So umaasa po ako sa inyong lahat ng mga pasyente, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Nandito po kayo sa dambana. Ang dambana pong ito ay napakarami na pong pasyente ang pinagaling. Sa totoo lamang po, kung ang lahat na gumaling dito ay nagsibalik at araw-araw ay pumupunta, wala pong paglagyan sa dami. Kaya nga lang, yun ang mahirap sa ating mga tao kung minsan, pagka nakuha na natin ang gusto natin, nakalimutan na natin si Lord, magaling na kasi tayo eh. Kaya po sa ating lahat na nandito, maging aral po sana sa atin. Ano po, kung tayo binigyan ng kagalingan sa karamdaman natin, tanawin natin. Isipin natin sa sarili natin kung ano ba ang dapat natin gawin. Binigyan pa tayo ng pagkakataong mabuhay. Ano ba ang dapat? Dapat, paglingkod tayo sa Kanya, tanggapin natin siya ng tao sa puso. Ngayon po ay tatawag po ako ng isang aawit po. Kung si Kuya ay binigyan tayo ng tula, ito naman po ay dahil choir siya, ito naman po ay kakantahan tayo, aawitan tayo ni kapatid na Nene. Magmula po sa bahay pare. Palakpakan po natin si kapatid na Nene. Nini Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay palad po natin sa dakong ito, sapagkat tunay nga pong anuman po ang ating mga karamdaman, mga pinagdaraanan sa buhay, sa dakong ito, siya ang magbibigay ng lakas sa atin. At tunay na kung tayo'y tapat, natatanggap sa mga bawat niyang salita, ang kagalingan ay atin pong makakamtan. Amen po ba? Nang dahil sa pag-ibig ng ating amang dakila, nang dahil sa buhay na Diyos sa dakong ito, sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, ako po'y magpupuri, magbibigay ng awit sa Kanya, mag-aalay,
sa kalakasan na kanyang ibinigay sa akin, sa kanyang pag-ibig na aking nadama. Maraming pong salamat sa iyo, Ama, Anak, at Espiritong Banal, sa dakong ito, sa katawan ng aming Apo Conching na yung kanulugdan. Pinupurit, pinasasalamatan po kita, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Tatalikod po ako. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang natin sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Pangarap kong sa buhay kong ikaw lang. Sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang nagtatanggol sa pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay di nabibigo. Buhay ko ikaw Salamat po, Ama. Sapagkat kung hindi sa dakong ito,
hindi ako magiging matatag sa mga pinagdadaanan ko. Pagluha po ito ng kagalakan, sapagkat sa bawat pagdalisay, pinagtatagumpayan ko po ito. Pinagninilay po ako ng Ama. Pinibigyan niya ako ng kalakasan. Itinuturan niya sa aking kaisipan kung anong dapat kong gawin. At sa pakikinig ko sa bawat araw, pag dumarating ang mga pagdalisay, lagi pong naroon ang mga salita niya. Amen po ba? Kaya po, tayo po'y magpakatatag. Umasa po tayo sa Diyos na buhay. At sa dakong ito, sadyang kaipalan natin, sapagkat mayroon tayong Apo Conching na tuwirang nagluluwal ng mga salita niya. Buhay po ba ang Diyos? Maraming pong salamat. Salamat po. Tita, may more akong narinig. Paano ba? Once more. Si Tita Gloria na lang po. Ah, gano'n. May proxy. Okay, sige. Mukhang maganda po ang ngiti natin. Magagaling po silang kumanta, no? Ngayon po, mayroon pang isa na mapapakinggan nyo. Ayokong magsalita sa inyo na magaling at magkakaroon kasi ng parang competition ito. Hindi, basta kayo na po ang hurado. Kayo na po ang humusga. Ngayon naman po si Tita Glo ang tatawagan natin para magbigay ng isang awitin. Buhay ang Diyos. Alam niyo po kagabi, napakaganda po ng aming topic sa amin pong pagbibigil. Mamaya na po yung kanta. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nila, ano yung tatak na parang natatak sa iyong puso kung papaano andito ka sa dambana. Sa akin pong pag-uunawa ay ganito. Sapagkat sa akin po, tatak. Marahil yung po yung sa akin na tatako, yung pagtitiis. Anuman ang sakit, anuman ang dinadanas, pagtitiis. Sapagkat ano po ba yung maiaalay natin sa Ama kundi yung pagtitiis. Kapag sinabing pagtitiis, marami pong bagay yan eh. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ko nga, nilikha tayo ng ating Panginoon, hindi para patayin lamang, kundi tayo ay binigyan ng buhay, nilikha tayo ng Diyos upang ilagay sa paraiso. Subalit, sadyang ang tao ay nakakasala. Sabi ko nga po, minsan nagmisyon doon sa malayong lugar ng Antipolo ba yun? Antipolo, yung misyon? Valenzuela, ano po, yung pong ating facilitator po, nagsabi siya, ano daw po ang katangian ng Diyos. Marami, lahat po sinabi niya. Sa akin po, sapagkat kung paano ko nakikilala na ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat nandahil doon sa pag-ibig na yun sa akin, kaya ako po ay naririto. Nandahil sa ang Diyos ay mapagpatawad sa lahat ng kasalanan, naririto ako. Nandahil mahal niya ang tao, pilit niyang hinahango sa pagkakasala. Sapagkat katotohanan po na mayroong impyerno. Nilikha ng Diyos ang tao hindi para patayin lamang, kundi nilikha niya ang Diyos para ilagay sa paraiso. Subalit sabi ko nga po, sa kabila na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maibigin, siya ay mapangunawa at mapagmahal, mapagpatawad sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Siya ay mapag-akay. Subalit, mayroon din po siyang isang katangian. Ano po 'yon? Ang Diyos ay nagpaparusa.
ayon sa kasalanang ginawa ng mga anak niya. Siya ay namamarusa ayon sa ginawa ng tao. Ako po ay hindi po ako ganoon kabihasa na magbasa ng Biblia. Subalit, yung pong istorya ni San Pablo, akin po siyang natandaan na itong si San Pablo po ay isang kriminal. Ayon po sa aking pagkaalam, siya yung mamamatay tao. Mamamatay tao siya. Subalit nang magpadama ang Panginoon sa kanya, binulag siya ng Diyos. At doon niya naramdaman ang buhay na Diyos. Humingi siya ng kapatawaran. At nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad siya ng Ama. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, mahango ang mga anak niya. Isa siyang mamamatay tao. Kung isipin po natin ang mga gawa karumal-dumal. Si Magdalena, nahuli po siya. Di po ba nahuli siya ng mga tao? Sabi niya, Panginoon, narito, nahuli namin ang babaeng ito. Si Magdalena ay isang bayaran. Opo, ganun po. Tapos sabi po, ang Panginoon, sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Ang sabi po niya, sulong, kung sino man ang sa inyo ay walang kasalanan, maunang pumukol sa babaeng ito. Subalit, isa man po, wala pong nakakuha ng bato upang pukulin ang babaeng ito. Ang sabi po niya sa babae ay ganito, humayo ka at magbagong buhay. Di po ba napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat? Ang kasalanan mo'y pilit niyang pinatatawa dahil inililigtas niya po tayo sa impyerno. Totoo po yun, mayroong impyerno. Sapagkat yan po yung kinilalagyan ng mga taong nagkakasala na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Binibigyan niya ng tsansa ang kanyang mga anak na nagkakasala. Alam niyo po ba yung 100 tupa kung papaano ang ginawa? Iniwan ang 99, hinanap ang nag-iisa. Maiahahambing ko po sa aking buhay kung paano nga po lagi kong nakikita. Yan pong pastol na yan, Good Shepherd. Hindi po yan basta larawan lang na i-display sa harap ninyo. Hindi po yan isang ribulto lang na i-display sa harap ninyo. Sa tuwing nakikita ko po ang larawang yan, inihahambing ko ang aking sarili sa isang pastol na naligaw. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ikaw na makasalanan, na may karumal-dumal na gawa, na kapag nagbalik loob ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya, sapagkat siya'y maibigin, maawain, mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Hindi niya binuhay ang tao para patayin lamang, kundi namamarusa ang Diyos ayon sa ginawa mong kasalanan. Mga kapatid, sabi ko nga po, sa pagtitiis at pagtitibay, doon ako binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Ako na bilang nag-iisa na lamang sa buhay, papaano ko bibigyan ng kalakasan ng aking mga anak kung maging ako sa sarili ko'y nanghihina? Kaya kung papaano ako dinadalisay ng ating Panginoon, iniaalay ko sa Kanya ang lahat sapagkat Siya po ang nakakakilala sa akin. Nababatid niya kung ano ang aking saloobin, nababatid niya ang laman ng aking kaisipan, nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, narito ako sa inyong harapan. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, ang awiting pong ito, nais ko po'y pakinggan nyo ang mensaheng ito sapagkat ayon sa awit na ito, ayon sa aking naramdaman, dito ko po nakilala na ang Diyos ay pag-ibig. Kay dakila mong talaga ang puso ko'y basang-basa mo na, ang isip ko'y batid mong nilalaman. Kaya
pag-ibig mo sa'kin ay pinadama mo. Oh, Ama ko, Diyos ka ng pag-ibig na totoo, nagpapadama sa buhay ko, nalulumbay man ang pusong ito, pagkat di mo nga nais, Ama ko, anak mo'y mawalay nga sa iyo. Pagkat Diyos ka ng pag-ibig, sa puso ko'y nagpadama, walang pati. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan sa bawat araw ng ating buhay. Pilit kang nagpapadama, aking amang mahal, sa bawat araw ng buhay ko. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, pagkat mahiwaga kang tunay, o Diyos ng pag-ibig kong amang mahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, mahabagi na mapagmahal, mapagpatawad sa kasalanan, sa mga anak niya nang lulupaypay. Pagkat katotohanan niya, amang mahal, batid mong saloobin ng mga nilalang. Pag-ibig mo'y walang humpay, nagpapadama ng tuwiran. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, damhin natin siya kailanman. Pagkat ang buhay mo'y sa Kanya inilaan, patuloy ka nga niyang gagabayan. Nasasakitan man ang puso mo, aking mahal, dahil sa pag-ibig niyang taglay, di ka pababayaang manlupaypay. Pagkat katotohanan, Diyos ay pag-ibig na tunay. O kay dakila mo, amang mahal, sa bawat araw ika'y naririyan. Ang iyong pag-ibig at pagmamahal, sa makasalanang katulad ko'y iyong inilaan. Kaya nga't ako'y naririto, o Ama ko, damhin itong nilalaman ng puso ko, sa dakilang pag-ibig mo, inaalay ko ang buhay ko. O dakila kong amang mapagmahal, sa sandaling ito'y bawiin mo man ang buhay kong tuwiran. Iaalay sa'yo ng tunay, pagkat ang buhay ko'y sa'yo nga nagmula. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, husgahan man ako ng nilalang,
Patuloy akong sa'yo'y mag-aalay, pagkat pag-ibig mo'y aking naramdaman. Salamat sa iyo, dakilang amang mahal. Sa awiting ito'y iyong pinahintulutan. Di ko man batid kasunod na tuwiran, sa aking isip at puso'y iyong idinaratal. Pagkat anumang awitin kong ito, nang dahil sa pag-ibig na alay mo, numunukal sa labi ko, awit na mula sa puso ko. Maraming salamat po sa iyo, o Ama ko, sa pahiram na buhay na ito. Katotohanan, ika'y naririto, pagkat patuloy na nadarama nitong puso ko. Pagkat dakila nga ang pag-ibig mo, naramdaman namin ang mga anak mo. Kapuri-puri kang totoo, o Diyos ng pag-ibig na sinasamba ko. O Diyos ng pag-ibig na sinasamba ko. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa pagpapadama mo sa puso kong ito. Mahina at walang lakas nga akong totoo, subalit patuloy na lumalaban pa rin ako. Pagkat pagid ko dakilang Ama ko, pag-ibig mo'y damang-dama ko. Kaya't narito akong lingkod mo, sumasamo, nag-aalay sa'yo. Salamat sa inyo, mga kapatid ko, sa pakikinig nitong awit ko. Pagkat pag-ibig ng Ama ko'y damang-dama sa puso ko, napapawi anumang lumbay na totoo. Pagkat katotohanang kagalakay wala sa tao, kundi magmumula sa banal na Espiritu, idadaloy sa puso mo, dadamhin ang buong katawan mo. Alleluia, 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 alleluia. Dakilang pag-ibig mo, Ama ko, taglay namin sa sandaling ito. Maraming salamat po. Buhay na buhay na buhay ang Diyos. Maraming salamat po sa lahat